we will do this as one family. Okay na As po yan, media, sir. okay? Okay, Olivia. Okay. Kaka? They open statement at now. Start. Nah, ma'am ba? Indigenous people, Dr. R.G. Buaya, and our brother Ali Abdul-Magid, one of the organizers of this program, Dato Teng Bila, kapit ko na representative po ng regional leaders. So, sa aking uncle, Sheikh Abdul Mawti Ismail, and sa youth sector, Ustad Sahal Lirna, and sa Liwa, representative, Alia Samam, Alia Sabi. So, bago tayo mag-umpisa sa ating presko, no, sa programang ito, so, iprepresenta po namin sa inyo ang mga aming manifestation na babasahin po ng youth representative. Sheikh Sahad Lirna. So, after, pwede na kayo magtanong. Thank you very much, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diyan ko, ma'am. Oh. Sayang ko na yung po namin, ha? Presidents namin po. Pero mic check, 1, 2, 3. Okay na. Okay na po. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat yung passport ko sila. Massive Congress Electoral Rally calls for accountability, reforms in farm governance. Cotabato City, June 22, 2026. Lumapya. Thousands of Bangsamoro constituents from various sectors gathered today in a massive rally to call for stronger accountability measures, institutional reforms, and continued investigations into alleged corruption and governance issues within the Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao BAR. Organized by the movement to support moral governance and fight against corruption, the rally aimed to unite Bangsamoro stakeholders in support of transparency, moral governance, and the strengthening of public institutions. Participants urged authorities to continue examining allegations of irregularities in government programs and projects and to implement reforms that would help prevent corruption and ensure that public resources are used for their intended purpose. The rally followed an intensified oversight campaign by the Bangsamoro Transition Authority BTA Parliament, which has subjected several ministries to extensive committee hearings and investigations over the slow implementation of programs, delayed infrastructure projects, unutilized funds, procurement concerns, and other governance issues. Through a series of oversight hearings, legislators have sought explanation from concerned ministries and agencies to ensure that the public funds are properly managed, projects are completed on time, and government services reach their intended beneficiaries. Organizers say that gathering reflected growing public support for these accountability efforts and for reforms aimed at improving government performance across BAR. The rally commenced along Governor Gutierrez Avenue and culminated at the BAR Government Center in RH7, Cotabato City. It brought together representatives from civil society organizations, CSOs, the Bangsamoro Islamic Armed Forces, BIAP, Bangsamoro Islamic Women Auxiliary Brigade, BIWAB, indigenous people, IPs, women's organizations, religious leaders, and members of various political parties. Delegations from Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Special Geographic Area or SGA, Danao del Sur, Marawi City, and as far as Basilan also joined Cotabato City residents in the massive movement. During the program, speakers emphasized that improving governance and strengthening
accountability mechanisms are essential to protecting the gains of the Bangsamoro peace process and ensuring that government programs deliver impactful benefits to communities. They stress that public trust in institutions must be preserved through responsive leadership, transparency, and effective implementation of government services. Among the key goals raised during the gathering were: number one, institutional reforms within BARM to address governance and accountability concerns. Number two, stronger measures to prevent corruption and promote responsible stewardship of public funds. Number three, faster and more effective implementation of government programs and infrastructure projects. And number four, continued efforts to strengthen transparency, oversight, and public accountability across all ministries. Organizers also express appreciation to Chief Minister Arturo Magagua and the Bangsamoro Parliament for supporting efforts to address governance concerns and pursue reforms within the Bangsamoro government. They likewise recognize the contributions of former Chief Minister Ahud Batawag Ibrahim in laying the foundations of the Bangsamoro government and express hope that ongoing reforms efforts would further strengthen those gains. The rally concluded peacefully with participants reaffirming their commitment to moral governance, accountability, and the continued pursuit of peace, development, and public trust in BARM institution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reading of the massive multi-sector rally calls for accountability reforms and BARM governance. And in behalf of the youth sector, who read the manifestation, the movement, this group, we are now ready for asking a question for our speakers, including the sectoral representatives. But may I remind the media to please focus on the folder that you received in connection with your question, in line to the movement to support moral governance and fight against corruption, inshallah. First question po natin si Sir Edwin from the XMS. Yes, I do. Good morning. First, kindly provide us the official and documented number of participants in today's rally. And my second question is, anybody can answer from the presidential table. How serious is corruption in BARM that you need to go out into the streets to protest? How serious the corruption problem is? Thank you. How serious? Bismillahirrahmanirrahim. Sa lahat ng media sa nandito, pleasant morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, magandang katanungan po ni brother kung gaano natindi sa aking pagkakaintindi po ang sitwasyon ng corruption po sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Una-una, tayo po ay nag-organize na hindi nagbaba ng nasa 500,000 delegation from different province. From Basilan, Lanao, Marawi City, special geographic area, and from Maguindanao del Sur, and Maguindanao del Norte. So, sa target po natin ay nasa 300,000, so sobrang-sobra yung delegation. Bakit? Dahil nakikita ng buong Bangsamoro na ang advokasya natin sa moral governance against corruption, nepotism, and manipulation. So, kaya tayo nag-organize ng ganitong programa para ipaintindi sa buong sambayan ng Bangsamoro. At kailangan natin ang support ng local government na yung corruption na talamak na
nakikita natin sa social media, hindi lang sa social media, kundi inuumpisa na ng mga investigation sa BARM. So, isa po ito na kailangan natin matutukan dahil kung titingnan natin ang issue sa national government ay malaki rin, pero mas malaki rin ang apektado dito sa ating sa BARM. Bakit? Nakukuha ang BARM because of struggle, the poor people. So, kailangan natin may tuwid yung lahat ng anong nararapat at kailangan din natin yung korupsyon na masugpo para ito sa mga next generation po ng ating mga anak. Okay. Okay na yan. Sir Edwin, Second question. Target kasi namin nasa 200,000. So, tinitingnan po namin yung delegation from nag-audit si SWAT ay traffic na po ang mga sasakyan. From Sultan Kudarat Municipality. At dito naman sa Tamangkaka Bridge, delegation po natin from South Ubi, sa mga kaibigan natin, mga indigenous people. So nakikita natin ang kanilang suporta. At sa city government of Cotabato City. So kanina, patapos na po yung program natin. So nakikita rin natin ang delegation ng mga barangay chairman. So kaya parang excited talaga tayo na patapos na yung program po natin. Na yung target lang namin is nasa 200,000. So sobrang-sobra yung sa tingin namin po na dumating na nag-ihalot po sa programa ito. So kaya kami po nagpapasalamat sa local government ng Cotabato City na nakikita namin na talagang excited talaga sila na program natin ay sinusuportahan po ng ating buting alkalde po ng Cotabato City. thank you. Ayan. Ang pangalawang ang magtatanong po from Cotabato News, Sir Ferdinand Cabrera. Yes. Sir Ibert Fernandez, are you satisfied with the... Okay. Thank you very much. Next. Microphone. Walang mic. Kaya na lang. Okay. Sirs, tanong ko lang, hanggang saan ninyo masustain itong advocacy na ito? At hanggang saan ba ang effort nyo na mapanagot din mo? Sinasabi nyo merong corruption dito. Yun ang accusation. Kaya kami nag-rally hanggang sa dulo gusto namin mapanagot ito. Bakit? Hindi lang member of the parliament ang makinabang dito. Ang pera ng BARM is pera ng mamamayan. So kailangan yung mga issue na dapat nila masagot at mabigyan ng linaw yung mamamayang Bangsamoro. So titignan natin yung issue ay napakalaki. So yung tanong muna hanggang saan? Inumpisa namin ito sa BARM. Kung hanggang Maynila tayo kung kailangan mag-rally pa rin kami para lang mapanagot yung nangyayari sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. May susunod pa rin ito na ganito rin ganito rin program. Sorting ka rin province, gagawin pa rin namin para lang mapaintindi sa mamamayang Bangsamoro yung pangyayari po sa BARM. Follow up lang, sir. Magiging fair ba ito? Hindi lang sa isang individual, kundi sa lahat ba ng mga ahensya, mga grupo. Kasi ang sinasabi nga sa isang sector lang, ito ba ay magiging fair sa lahat ng ahensya? Yung nakikita niyo yung issue na malaki, hindi lang yun. Nakikita rin ang mga housing na hindi nakatapos. Isa rin sa gusto namin yan na malinawan ang mamamayang Bangsamoro na kauna-una pronouncement ng former Chief Minister Sir Ahmed Balawag Ibrahim na moral governance.
So, pinagpatuloy ng current Chief Minister natin ngayon, si Sir Abdul Rahman Makatwa, yung advokasya ng former Chief Minister. So, hindi lang isang ahensya lang po ang gusto namin malinawan ang buong Bangsamoro. Lahat ng departamento, gusto namin kung ano man dyan, kailangan natin maitigil. So, yun po ang ating adhikain o advokasya sa programa nito. Ang susunod po na magtatanong from Star FM. Sir, good morning. Raynan from Star FM Bombo Radio. So, sir, meron ba kayong nakikitang kakulangan or itong pagkukulang sa farm government, sa monitoring at paggamit po ng pondo kaya umaabot po sa pondong nagkaroon ng ganitong malawakang pagkilos? Hindi kaila sa ating mga mamamayang Bangsamoro ang pangyayari ito sa bar. Umakyat na po ito sa Commission on Audit. Then, nag-react po yung Commission Audit sa leadership ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na kailangan matutukan itong mga pondo na hindi natin maintindihan kung saan punta. So, mayroon tayong mga nakukuha video, nakikita naman ninyo, may beses tayo mga lumalabas na dyan sa investigahan din ng mga member of the parliament. So, mayroon na po tayo nakukuha kumbaga amount na gusto natin malinawan ang buong Bangsamoro. Sir, follow up po. Okay. Sir, kasi nga, according sa binasa ni Sir kanina, sa overview nitong protesta kanina, is in line pa rin ito sa oversight hearing ng BTA Parliament noong nakalipas na linggo. So, sir, kung wala pa itong mga oversight hearings ng Parliament, lalabas po kaya itong issue nito at ipinapakita ba nito na may kahinaan po ang sa internal accountability, internal accountability mechanism ang BARMM, sir? So, alam mo po natin na before nag-upo yung mga member of parliament, galing sila sa pakikibaka. So, lahat ng nakaupo dyan, hindi yan expert sa pagiging gobyerno. Nag-uumpisa sila sa pakikibaka. Pero, unang-una, nag-uupo si former Chief Minister na pinasumpa yung lahat ng member po ng buong sambayan ng Bangsamoro ng moral governance. Kaya nung nakikita ng mamamayan ang sitwasyon sa farm, so kaya nangyari, so hindi na naman natin kailangan, hindi na ito nangyayari dito sa atin, pati sa national nangyayari din. No? Nakikita rin natin sa national yung bangayan ng mga senador. So, dito naman sa buong Bangsamoro, hindi na naman tayo kaila na anong doon sa dulo na iyon din na nangyayari dito sa kumbaga sa agos ng tubig, kung ano yung doon sa dulo, yun din na nangyayari. Kaya tayo ay nag-abokasya na kailangan suriin talaga nito na kung anong nararapat. Okay na po, Sir Raynan. Okay po. Arsad from PPP. And then next po, si Sir Arsad from Voice FM. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trisha Ragon po from PTV4. Sir, as a whole po, as a group kayo lahat, anyone from you, sir, meron ba kayong panawagan sa Malacanang? Alam mo, ginawa natin ito, ipapakita po natin sa buong sambayan ng Philippines, hindi lang sa Bangsamoro, na ang Bangsamoro, nagsisimula ito sa struggle, nagsisimula ito sa pakikibaka. So, kaya tayo nagkikibaka, laban sa gobyerno para yung mga katiwalian sa national ay ayaw natin. So, pinapaabot din natin ito sa, hindi lang dito sa bar, sa buong Pilipinas, na tayong mamamayang Bangsamoro ay ayaw natin yung korupsyon. Ayaw natin yung korupsyon. Kaya makikita mo yung mga tao na
lahat ng nakakita sa programa po natin na non-partisan po tayo, so nakikita natin yung delegation ng different sector. So hindi lang dito sa buong bar. Pati sa national alamak din ng corruption doon. So pinapakita natin na tayo mga bangsamoro, ayaw natin yun. Okay na po, ma'am. Okay. Sir Ersad na po. Ersad Abdulalim, magandang umaga po mga stars. At alam ko pa sa harapan po natin, wala nang mahirap natin nandiyan sila at naghahanap ng kapayapaan. So nabanggit nga ni Sir Commander Transceiver na hindi lamang dito sa parang mangyayari ang movement nito at darating dito sa national. Hanggang kailan ang hinihintay ng inyong grupo para tatapos naman sa Manila para ipanawagan ang kahimitulan nitong programa po, Sir Trans. Alam mo, lumabas na itong problema sa galing po sa Commission ng Audit. No? So nakikita rin natin na iniikot-ikot din ng ating buting Chief Minister yung mga proyekto na hindi natapos. Kaya, panawagan din namin sa national government na meron naman tayo mga matitinuring mga leader dito sa bar. So nakikita rin natin nag-uumpisa na sila mag-imbestiga sa sitwasyon natin dito sa bar. Dumating na po ito sa Commission on Audit na problema. So, nakikita natin sa social media na sinisisi si Chief Minister, so hindi naman natin mas talagang tayo, hindi tayo naniniwala na kagagawa nito ng Chief Minister. Panahon na yun, wala pa siya. So ngayon, nakikita natin na 7 years ago, ang problema na yan, not 30,000, 39,836. Kailangan natin, kung hindi totoo, so i-present nila kung ano yung nakarating na present. Yun lang sa atin. Hindi naman natin sinasabi na totoo yan. No? Kung ano yung paliwanag ng sinong humahawak sa ahensya na yan, so dapat lang ang sa atin, hindi natin sinasabi na totoo yun. So ang sa atin lang, para kang nag-withdraw ng pera sa bangko, na before ka mag-withdraw ng pera, ay i-present mo yung ID mo, i-present mo yung resibo mo. So patunay na maintindihan po ni Bago Baba at sa buong sambayanan ng Bangsamoro. Okay, Paula, lamang po, sir, sa habang na ito, malaki na ito. Hindi lang dito sa bar ng corruption, pati sa national. Na, kung yun ang tanong mo, ikaw, media ka rin, nakikita mo rin ang mga issue. Malaki masyado, kaya nag-rally tayo para sumpuin ito mga talamak na pag ganitong pangyayari na inaasahan natin ang bar na wala nang pinakamaganda na makukuha natin mga bagong saburo sa panahon na ito, maliban sa bar. Kaya gusto namin panawagan sa buong Bangsamoro na pagtulungan natin ito from barangay, sa mga mayors, governors, sa farm government, nasuportahan po tayo na maituwid itong pamamalakad po ng Bangsamoro Autonomous Union ng Muslim Mindanao. Thank you, Sir Ersad. Sir Rahi Banso from the XMY po. Assalamualaikum. Unang tanong ko dito, sir, sa paanong paraan po yung kahilingan ninyo na talagang maisiwala na po lumabas ng yung katotohanan sa kalaman po ng corruption sa farm na ngayon ang national government naman ay meron pong kinakaharap na kahalintulad na problema. Ano po ang hakbang po ninyo na matutugan ito? Yung issue sa national, di ba yun? Ang issue sa Bangsamoro, di ba yun? So mayroon naman nag-uumpisa mag-iimbestiga sa problema na yan. So hanggang sa dulo, panawagan natin sa Bangsamoro peoples. Anong party ka man, tribals of the Bangsamoro peoples, kailangan masagot nila itong pangyayari sa bar. Hindi member of parliament ang makinabang sa pondo ng bar. Resulta ito ng pakikibakan ng Bangsamoro. So hindi namin sinasabi na totoo yun, pero yung lumalabas na issue from Commission on Audit, kailangan namin ng kasagot na tamang sagot. Hindi namin tinutukoy na totoo yun, hindi namin tinutukoy na hindi totoo yun. Ang sa amin, malinawan lang kung ano ba yung talagang pangyayari. Last question na lang, sir. Sapagkat napansin po natin, hindi lang media, hindi lang halos lahat. May mga office, karamihan sa office dito ay nagiging family office.
Gusto ko lang iparating ang katanungan ng ilang mga provisionary teacher na matagal na akong natanggal sa kung matatalamin mo panahon ng pandemic, nagkaroon po ng rally dyan po sa labas ng Bangsamoro Government Center. At napag-alaman po doon na yung provisionary teacher is yearly yan siya nagre-renew ng special periodic of teach. Ngayon, inanggahaw sila. And then, napag-alaman din na yung po kanilang item ay tuloy yung kanilang sahod o ano pong paraan doon. Iba-ibig pinakatuloy yung mga katanungan ng mga provisionary teacher. Kung makikita niyo yung mga live ko sa Facebook ko, no, na binabatikos ng mga trolls, simula nang bisitahin ng ating Chief Minister yung palarong pambasaan, hindi ko nagkakamali sa Agusan, inipon niya yung mga district supervisor. After that, pinasubiti sila ng mga solusyon sa different province. Ngayon, lumabas yung nakikita natin investigahan ng mga member of parliament, may mga committee na nag-investigahan yan. So, kaya tayo nagpapasalamat sa current Chief Minister ngayon. Alam mo, yung sahod kasi ng mga ISAL noon is every 3 months sila nagsasahod. Ngayon, kahapon, may mga teacher galing po ng Manguna Dato pumunta doon sa bahay. Bumisita sila kasi weekend kahapon. Narinig na may rally tayo dati dito sa Cotabato. Sabi ko, ma'am, kumusta yung sahod ninyo? May mga ustads hindi pumunta doon. Sabi ko, ustads, kumusta yung mga sahod ninyo? Noong hinawakan ng ating Deputy Chief Minister ng Office of the MHC, sabi niya, sir, nagpapasalamat kami kay yung matagal na sahod namin na kunti masyado, nakukuha na namin. Yung mga teacher naman, na meron din biktima sa mga nakikita natin talaga, ay nagpapasalamat din sila sa ating Deputy Chief Minister dahil natutunan yung matagal na nilang hinaing na parang pumuputok na sa kanilang dibdib na gusto nila ilabas na wala naman silang gagawin kung paano nila mapahigit hatid sa dapat paratingan po ng kanilang hinaing. Okay na po. Okay, Sir Nash. Si Kuya Nash, Maulana. Sir Nash, Maulana po. May tanong si Kuya Nash. Kasi, Rupa next. Kuya Nash, mayroon pa. Ayun si Kuya Nash. Si Jun, ha? Tawagin mo yung Jun. Assalamualaikum. Meron po ba tayong mga figures doon sa nabanggit? For instance, sa housing, yung mga labas na sa MBSP ng mga figures. Sa MBSP naman, naman natin yung mga po. Any other, kasi sinasabing other agencies would also be included in the current efforts to fight corruption. So, in other agencies, may nabanggit yung housing kanina sir. May mga figures po ba tayo po na pwedeng kung tinitingnan natin ang sitwasyon ngayon, as of now, ay inakonsolidate pa yung mga final figures. Maalala po natin yung first hearing kasi lumalabas ng 10,000. Ngayon, ang isa na mag-interview sa opisina na yun, eh hindi pala 30,000, kundi 39,886. So, sa ibang ahensya naman po, kinukonsolidate din ng ibang mga ahensya yung mga issue. Kaya hindi po kami makapagbigay ng video kasi gusto namin yung sa manifestation namin na transparency. Hindi lang ito sa isang ahensya po ang gusto namin may gawin. Kundi anong dapat itutuwid po sa farm government. Ayun ang gusto namin mangyayari. In that context po na lahat ng agency, yung umalis bumilo. Isa, yung housing. When you say, sir, 39,000, ano po ba yung unit po ba yun? Or yung 39,000 na ginasabi ko sa iyo, yung problema po sa MHC. Yung problema po ng mga teacher po natin. So, aside from other agency, so yun ang sinasabi ko sa iyo na ginakonsolidate pa. Like housing,
yung mga ibang proyekto po ng MPW. So, hindi kami pwede magbigay ng data kasi may nakahawak yan. Pero ang sa amin lang, advocacy lang po namin na may tuwid po ang pamamalakad po ng bar government. Hindi po, meron lang po. Okay na po. Next question po, si Sir John Di Macuta. Wala? Sir John? Si Rufa na lang. Wala? Ma'am Rufa? So good morning everyone. Rufa Mogali from the SMS and DBC. So I have two questions. First, yung question ko po is, ito po ba problema sa Bangsamoro Region ay problema sa liderato o sistema o pareho po? And bakit? And yung pangalawang question is, halimbawa may mapatunayan po na talagang may kaugnayan sa corruption, handa po ba kayong manawagan na nagpananagutan para sa kanila sa kabila ng kanilang influensya or position? Yun lang po. Kung, ma'am, thank you very much. Napakaganda po yung tanong mo. Kung problema naman sa liderato, tingnan na kauna-unang umukol dito sa farm government na nananawagan ng moral governance. So, hindi po itong problema sa liderato. Problema ito sa hindi pagsunod sa mga dapat na kumbaga mga qualification na ahensya po ng farm government. Hindi problema ito sa liderato kasi yung mga leader natin yan ay mga mababait, matitino. Pero problema ito sa hindi natin maiwasan ito na pangyayari pati sa national government ay napakalaking issue. So tayo pa kaya dito sa bar. So ang pinapakita lang natin na panawagan po natin sa mamamayang Bangsamoro na itong pangyayari na issue po dito sa bar ay kailangan natin masagot kung sino dapat managot at kailangan natin magpaintindi sa buong mamamayang Bangsamoro. Okay na po. Okay, this will end our press conference. Sir Joe, okay. Last question from DSM1. Thank you. I guess lahat naman po may tanong. Ngayon sa kami yung gumamit po. So, rin pala po din sa akin. One thing, I guess, isa sa mga importanteng bahagi kasi tinatanong po ng taong bayan especially, bakit na po nataon sa Monday? Which is yung Monday, first day of office, and yung mag-aaral po, mapunta sa eskwelahan, papasok sila ng para to the point na suspend po yung klase po ng policy. Thank you. Alam mo, napakagandang tanong niya, no? Kaya natin ginawa maging mabi. Kasi 2 araw pahinga ng mga nag-office. So Monday, automatically, magre-report sila. Kaya pinapakita natin sa kanila, bago sila pumasok doon sa farm government, makikita nila yung mga tao na nananawagan sa moral governance. Kaya ginawa natin ito sa Monday, kasi minsan, pag susunod na araw bukas, yung iba ay meron namang pinupuntahan, yung iba naman ay total nakapag-report na ng Monday. So, sabi niya, so, pinapakita talaga natin na Monday ang napakagandang araw para ipakita natin sa farm government na ang programa po natin ay siyempre, papasok lahat yung mga empleyado. So, nakikita natin yung empleyado na handa sa papasok nila para lang pakinggan yung ating panawagan sa moral governance movement. Okay, this will end our press conference regarding movement to support moral governance and fight against corruption. Again po, sa lahat po na nandito, gusto lang namin kung gagawa po kayo ng balita, online po siya doon sa binigay namin na press briefer. Hindi na po natin kailangan pag-away-away pa ang ating mga lider sa BORM. Wala ito siyang partido, itong nangyari dito, kundi mga multi-sectoral ang party word.
speaker natin. Isa-isa yan. Pasalitain si Sir Archie. Sir Archie. Yan. Sir Archie. Yes, IT natin. Lahat. Final message. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat. Sa lahat ng mga nandito mula sa media. Alam natin ang media ay isa sa mga powerful na boses para iparating kung ano yung tama. Ang adhikain po na movement to support moral governance to fight against corruption ay hindi po nakatutok lang sa isang grupo o isang institusyon. Ang adhikain na to ay isang paniniwala na kung saan hanggang mayroong korupsyon na nangyayari sa isang panggogobyerno, patuloy po yung paghihirap ng ating mamamayan. Alam po natin na ang Bangsamoro, kung paano siya nakuha, ay dugot, pawis, buhay at ng mga properties ang naging puhunan ng bawat Bangsamoro. So hindi po natin dapat sayangin etong panahon na to dahil alam natin lahat ito ay nanggaling sa Black Grant. Di tulad no kung kailan matatapos ang Black Grant. So pag natapos ng Black Grant, paano ulit tayo magsisimula? Lahat ng resources natin ay napupunta lang doon sa pagnakaw ng ating kabalikbayan. Bawat piso na nawawala mula sa kabalikbayan ay ninanakaw din natin yung kinabukasan ng mga bata. Bawat piso na nawawala, ninanakaw din natin yung karapatan, ibabo, ibaba, na magkaroon ng isang decenteng bahay. Bawat piso na nawawala ay ninanakaw din natin yung kalsada na kung saan dapat ang bawat Bangsamoro ay mayroong maayos na daanan. So yung mga bagay na yun ay may kaakibat kung sa panawagan natin kung bakit etong movement na to ay hindi po siya nagtatapos sa araw na to na kung saan ay dinaluhan ng mahigit 500 libong tao na kung titingnan natin ang dami. Ibig sabihin, ang buong Bangsamoro people ay pagod na at sila ay mulat na sa katotohanan na dapat silang manindigan. Nananawagan tayo na lahat ng leader ng Bangsamoro ay dapat magkaisa. Mapanong kulay ka man, mapadilaw ka man, mapaputi ka man, o anumang kulay, ang ating hangarin ay dapat magkaisa para labanan itong adhikain na to na kung saan para sa kinabukasan ng bawat kabataan ng Bangsamoro. Magandang umaga po sa ating lahat. Kaya bagay mo yan. Archie Buay po. Sir, sa ibang sector. Lahat. Parting words lahat. Short talk. Hoy, kita mag-lunch pa yun. Okay, mag-alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan naman po sa Space Command. On behalf of our Brigade Commander, Dr. Masina Yopal, kabisa ang grupo ng PIWAP ay sumusuporta po sa panawagan ng movement to support moral governance and fight against corruption. Dahil kami po ay kabilang sa nagpatayo sa bar, kabilang po kami sa nag-struggle na ngayon ay nandito na kami sa community service. Sana magamit po natin ang hostisya. Lahat ng para sa Bangsamoro people ay makuha natin. Maituwid po yung mga nakikita natin ang mga anomalies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Ayang kong Ayang dapat po ni kayo. sa akin na representative of youth sector. Siguro kung pinakinggan natin yung binigay ni Papa Usanat Pulmot Ismail na Islamic point of view sa atin regarding this issue, corruption. Siguro malinaw na nasa ideology nating especially both Muslim and non-Muslim na kalaban talaga ang corruption. So, talagang nagustuhan natin itong mga kapataan ng mga ganitong initiative para buksain ang mga kung sino man dyan. Malaking tao man yan, high value target o maliit, medium, ano man, kaya sino man yan ay lalaban natin. Base doon sa sinabi ni Papa Usanat
natin yun. At kami mga kabataan, kami po ang pinaka-weakest link dito pagka hindi po ito na-address sa problema. Kasi nakasalalay po kami po ang mga susunod na generasyon. So please lang po, pangalan po natin sa ating Chief Minister na ituloy ang kanyang kampanya against corruption, nepotism, at manipulation. At ituloy ang nasimulan ni former Chief Minister Al-Haj Muhammad Ibrahim na Board of Governance. Pero hindi din sa Malacanang at sa kawalan din sa kay mahal na Pangulong His Excellency President Bongbong Marcos Jr. na pagtulungan po itong issue ng korupsyon na ito, alang-alang po sa mga susunod na henerasyon. Please don't destroy our hope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat. And in behalf sa grupo ng Movement to Support for Governance and Fight Against Corruption, papasalamat tayo sa mga media. And then after this, I would like to convey yung ating pasasalamat talaga dahil nandiyan kayo. Umulan umaraw, talagang natabayanan yung mga mensahe para may palabas sa ating mga kapangsamoro. And for that, one thing to remind, kailangan ma-check natin ang spelling ng mga pangalan ng ating mga speakers at dito sa kay Ma'am, para kahit paano mag-post tayo, kumplito yung ating name, no? Kuya Jan, nandito si Kuya Jan, isa sa mga member natin. Dito tayo mag-lunch, Kuya. If ever prepare, si Miss Kakalaj, yes. Prepare po yung lunch natin for our media. Kuya Nas, Kuya Edwin, lahat tayo dito. We are family, and I hope na ang media natin sa Cotabato City is also ma-strictly yung ating one family. Inshallah. Sama-sama tayo. No black propaganda. Inshallah. Mag-lunch po tayo dito. And then, magpo-provide ako ng full name and designation nila para tama po yung may post natin. Very good. Thank you very much. For that, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.